Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Ito po siguro yung isa sa pinakamagandang tanong na natanggap natin at also ni-research ko na rin po, no? At personal knowledge ko dito. Ano nga ba yung tanong is, bakit nga ba merong 20% final withholding tax na inimpose under the SIMEPA law? Yan po ang sasagutin at pag-uusapan natin dito sa video neto na hindi sobrang ikli pero hindi rin naman sobrang haba. So, ita-time natin to. Okay? Kaya naman guys, again, disclaimer lang po, no? Hindi itong sasabihin natin, ito lamang ay aking personal knowledge and research as well. Hindi po ito nangangahulugan na again pangunahan ng DOF, ang BIR and so on so forth, no? Mga ahensyang ito. Ako lamang ay nagpapaliwanag, nagbibigay ng opinions and insights ko, no, tungkol dito nga, no, sa pag-impose ng 20% final withholding tax sa savings. So ngayon, pag-usapan na po natin. Ito actually nag-research pa ako, may script na lang ako para talagang prepared at ready po tayo. So bakit nga ba? Okay, bakit nga ba merong 20% final withholding tax sa mga savings, no, especially the long term na dati tax exempt naman. Ngayon, bakit ini-standardize na 20%? Unang-una po kasi diyan, ito makikita po natin dito, unang-unang layunin is number one, para i-standardized yung treatment ng interest income, no? Yung i-standardize yung, what do I mean is yung taxes. Okay, para dito sa mga financial instruments na ganito. Kasi, 'di ba, sa mga iba't ibang fixed income instruments, no? May mga tinatawag po tayo, syempre may mga taxes po 'yan. Ang mga tax exempt, yung mga Pag-ibig MP2, SSS Peso Fund, no? But dito syempre, in every other investment, syempre naman may taxes kang babayaran even sa stock market, 'di ba? So, 'yun ang number one, ano? So, para i-standardize yung treatment, no, when it comes to imposing taxes dito sa mga investments and financial fixed income securities na ganito, no. Number two is para ma-streamline ang tax rules, no, sa mga financial instruments. Ito nga po, ayusin yung mga taxes, no. And ito yung sa tingin ko na pinaka-applicable kung bakit ganun, coach, no? Bakit sila nag-impose ng mas mataas na taxes doon sa kikita sa savings account, no? Ako, sa tingin ko rin at sa pag-research ko, yung personal ko na opinion dito, eto lang yan. Ang gusto kasi ng government, no, ng particularly dito sa SIMEPA law, okay, ay i-boost nga yung capital markets, 'di ba? Capital Markets Efficiency Promotions Act. Meaning, hindi savings, kundi ano ang gusto nilang i-boost, yung tinatawag natin ng mga equities market, no, yung tinatawag natin ng mga bonds, no, and equities, yeah, stock market particularly sa akin, no. So meaning, 'di ba, ang gusto ditong palabasin para lang po sa akin ay mas mag-invest yung mga tao, i-deploy yung kanilang capital not into something na savings or deposit na natutulog lang yung pera mo, but also para ikaw ay mag-allocate din, no? Ilabas mo yung pera mo sa bangko at i-deploy mo yun sa economy, i-deploy mo yun sa negosyo, i-deploy mo yun sa stock market, no? Or sa iba't ibang, sa akin lang po ito, So, kaya again, in-encourage nila yan. Lumipat sa mas diversified na capital markets, yun nga po, katulad ng mga sinabi kong investments, no? So, yun po yung para sa akin. Okay? So, number two, may nagtanong, meron din ba nito sa ibang bansa? Magandang tanong. So, nag-research din po ako, no? Sa USA, sa US, no? So, tax sa savings interest nila, meron din, no? Taxable as ordinary income up to 37%. Kasama, kumbaga, yung interest income nila sa parang tinatawag po natin na income tax, no? Natin dito. So, sa UK, taxable after savings allowance, no? So, yung 1,000 euro ay tax-free, pero rest ng mas mataas doon ay taxed din po. Sa Canada naman po ay taxable fully as income, no? Ganun din naman po, progressive rates, no? Tumataas din. So, is kasama sa income tax nila. Sa ating kasi final withholding tax, eh.
yung mga investments, no. So, yung Australia naman po ay fully taxable as income tax pa rin. So, dito naman sa Philippines ay 20% final withholding tax under the CMEFA law. So, meaning, ibig sabihin, hindi lang Pilipinas ang may gantong sistema, kundi syempre yung iba't ibang bansa rin. Tinataksan din naman nila yan ng yung iba nga po ay mas mataas pa sa 20% pero may iba rin po mas mababa doon sa 20%, no? So, ngayon, eto, ano nga ba yung pros and cons, no, ng final withholding tax na to sa mga savings deposits, ano? So, unang-una kasi dyan, actually yung pros, kasi nag-research nga ako, yung pros or advantage, sa totoo lang, pagkaka-research ko, wala tayong masyadong mararamdaman na advantage at first, eh. Okay, kasi ang gusto nga lang isulong din doon is yung pagkakapare-parehas at pagkakapantay-pantay. Well, advantage doon, nakalagay doon, para ginawa ito para makaiwas sa tax arbitrage, no? Kasi, eto po, halimbawa ako, marami akong pera, mayaman akong tao, ilalagay ko na lang sa mga instruments na medyo safe, no? Na safe at mababa yung tax, which is halimbawa nga, savings account. Or walang tax, di ba? Pagka long term. So, meaning, parang para hindi makaiwas yung mga tao, kaya nga ini-standardize ng 20% yung sa final withholding tax, di ba? So meaning pati yung savings may tax na din. So hindi ka makakaiwas sa tax, no? Yun nga po yung tinatawag natin na tax arbitrage, kasi yung ibang mga mayayaman, yung sobrang dami nilang pera, nilalagay nila sa savings account, hindi para tumubo ng malaki, kundi para makaiwas sa tax. Yun pala yun, no? Isa po yun. So pangalawa dito, syempre naman is eto, makikita natin dito, yung sinabi ko nga kanina, dahil mababa ang net return sa bank savings, mas maeengganyo, ano, ang mga tao na mas mag-explore ng mga iba't ibang financial products, no, and the markets, mga investments, like katulad ng government bonds, ng corporate bonds, mutual funds, and definitely itong stock market. Kasi ang ginawa nga nila, hindi po ito kasama sa video na ito. Sa akin lang ito, ang ginawa nila, hinigpitan nila yung sa crypto. Okay, hinigpitan nila yung sa ibang alam nyo na po yun, no? Sa mga sugal, hinigpitan nila yung sa mga ang ginawa nila, binabaan ng mga stock transaction tax, no? Ibig sabihin ko, binuboost talaga nila yung stock market, no, equities and bond markets, no, at hindi itong savings. So, kaya yun yung para sa akin. Ayan, no, kaya mas maraming mag-flow na capital sa capital markets, no, sa stock markets na magiging dahilan ng economic growth. So, kaya ito, unfair ba ito? Ano naman yung cons, no? Siyempre, unfair po ito para sa mga small savers, no, mga depositors. Syempre, kikita ka na nga lang ng 3, 4, 5%, babawasan pa ng 20%, 'di ba? Ibig sabihin, if you have 5%, ang magiging gross na lang nun is 4%, ang magiging net na lang nun 4%. Gross is 5%, less 20%, final withholding tax, magiging net na lang is 4%. Okay? So, kaya again, yun yung again, pros and cons, no, at kung bakit, no, personal opinion din. So, kaya again, pero overall sa akin, negative. No, kasi syempre, maraming Pilipino, may savings na nga lang yung alam nila, makakaltasan pa, mababawasan pa at end, no? Pero again, sa akin naman, kung ganyan, syempre, we have to comply, we have to abide. Ano na lang ang dapat mong gawin? Ano na lang ang pwede mong gawin, no? Kung ako mismo yung savers, investors, yung depositors, medyo konti na lang ilalagay ko sa savings, no? As in talagang literal na savings na lang na pang emergency fund din or whatsoever, or yung walang lock-up period. So, pero ako ang ilalagay ko sa mga tax-free. Halimbawa nga, Pag-ibig MP2, pinag-usapan na natin yan. Yan po ay tax-free, tax exempt. Hindi ka magbabayad ng tax yan. Okay? So, hindi rin po kasama yan dito. Pinag-usapan na natin yan sa video na to. Sa video na nilabas natin, no? So, and number 2,
ang gagawin ko, yun na nga lang, no? Talagang either global markets or iba't ibang financial instruments, investments na hindi nakaugnay dito sa deposit products and instruments. Kasi yan nga ang kanilang goal, no? Yan ang opinion, no, para sa akin. Yan ang kanilang goal. So, kaya again, yun, no, sana marami kayong natutunan dito sa video na to. Napaka-controversial, ang daming nagalit, ang daming nag-react, no, dun sa mismong post, no? Dahil nga, savings na nga lang, tataksan pa. So, ang lupit, ano? Pero again, ganun talaga, parang nire-recalibrate, no? Gustong gawing mas patas, no? Yung mga taxes sa mga iba't ibang fixed income instruments, mga investments dito sa Pilipinas. Yun yung nakikita natin dyan, na pinakamalaking ano talaga niyan, factor para sa akin, gusto nilang i-boost, no, ang stock market ng Pilipinas, no? Ang ekonomiya overall, no, yung mga iba't ibang investments na hindi lang gusto rin na no, yung mga pera ng mga tao, no? Ibig sabihin i-deploy, no, i-allocate, at ayaw lang i-stay or i-park sa mga banks, no. Mas okay nga kung gagawin nilang competitive, no, yung mga returns sa mga bonds, no, at hindi lang dito sa savings. So, kaya yun lang para sa akin. Kaya again, medyo mahaba na naman ang video natin, ano, pasensya na. Pero sana, guys, no, marami kayong natutunan or napulot na aral dito sa mga videos na ginagawa natin. Medyo paus na ako, dami nating contents na ginawa ngayong araw na ito. So, kaya yun, at least nasagot na natin yung mga tanong na ano ba talaga yung dulot nito. Katulad ng ginawa ring video natin kanina, kasama ba yung Pag-ibig MP2 dito sa 20% final withholding tax, which is sinabi ko na nga na hindi. Panoorin nyo na lang po yun para sa mas detalyadong paliwanag. At ito na nga, sinagot natin, bakit inimpose, no? Bakit may ganito, no? May ganyan din ba sa ibang bansa? So I hope na-highlight po natin maigi yung mga points na yun. At marami pa tayong videos, no, na gagawin sa ganito patungkol sa financial literacy and investment education. So yun lamang po, the Estudyante Trader here, and see you for more contents like this.